Matagumpay na sana ang entrapment operation ng NCIA laban sa sindikato ni Tigre kung hindi lang dahil sa matinding kapalpakan ni Sebastian. Sa halip na manatiling kalmado at sundin ang plano na naigang kayabangan ni Sebastian, sa gitna mismo ng operasyon na ipagsigawan pa niya na isa siyang ahente ng NCIA na parabang nakalimutan niyang nasa isang lihim na misyon sila. Dahil sa isang maling pagkilos na iyon, agad na naalarma si Tigre. Hindi na ito nag-atubiling tumakas, dahilan upang tuluyang masablay ang operasyong matagal nilang pinaghandaan. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang habulan. Mabilis na hinabol ni Gabo at Samantha si Tigre. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang misyon dahil hindi nakasunod ang kanilang mga kasamahan na dapat sana'y magsisilbing backup. Sa pagkakataong iyon, sila lamang ang humarap sa isa sa pinakamapanganib na kriminal at dito lalong uminit ang laban. Hindi biro ang kakayahan ni Tigre. Bukod sa biyasa itong lumaban, napapalibutan pa ito ng maraming armadong tauhan. Dahil dito, unti-unting nalagay sa panganib ang buhay ni Samantha. Sa kabila ng hindi magandang unang pagkakakilala ni Gabo at Samantha, isang bagay ang malinaw na ipinakita ni Gabo. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas si Samantha. Para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ng isang kasamahan kaysa sa tagumpay ng misyon. Ngunit may kapalit ang kanyang naging desisyon. Habang inililigtas niya si Samantha, nagkaroon ng pagkakataon si Tigre na tuluyang makatakas. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian ng grupo kundi ang i-abort ang kanilang operasyon. Sa totoo lang, ito ang isa sa mga eksenang nagpapakita kung anong klaseng tao si Gabo. Hindi lamang siya mahusay sa pakikipaglaban. Marunong din siyang magtakda ng tamang prioridad kahit pa ang kapalit nito ay ang kabiguan ng kanilang misyon. Pagbalik ng mga NCIA sa headquarters, mas malaking problema ang naghihintay. Bago pa man makarating sa kanilang kapitan ang ulat tungkol sa nabigong operasyon, nauna nang magsumbong si Sebastian. At sa halip na aminin ng sarili niyang pagkakamali, isinisi niya ang lahat kay Gabo. Hindi lamang iyon, inakusahan pa niya si Gabo na kasabwat umano ni Tigre at iyon daw ang dahilan kung bakit nakatakas ang kanilang target. Kitang-kita rito kung gaano kadesperado si Sebastian. Handa na siyang magsinungaling at manira ng kapwa para lamang mailigtas ang kanyang sarili at maitago ang tunay na may kasalanan. Ngunit kung inaakala ni Sebastian na maniniwala si Samantha sa kanyang mga kwento, malaking pagkakamali iyon. Dahil si Samantha mismo ang nakasaksi sa buong pangyayari, alam niyang malinis ang intensyon ni Gabo. Nakita niya kung paano nito isinugal ang sariling buhay para iligtas siya. Kaya kahit anong paninira ang gawin ni Sebastian, hindi niya mababago ang katotohanan. At dahil dito, lalo lamang lalalim ang galit ni Sebastian kay Gabo. Sa halip na tanggapin ang kanyang pagkatalo, mas lalo pa siyang magiging desperado na ipabagsak si Gabo. Ngunit maaaring ito rin ang maging simula ng kanyang sariling pagbagsak. Habang patuloy siyang gumagawa ng mga lihim na hakbang laban kay Gabo, unti-unti ring mabubunyag ang kanyang pakikipagsabwatan sa mga kalaban. Kapag nalaman ito ng mga nakakataas sa NCIA, mahihirapan na siyang maipagtanggol ang kanyang sarili at sa huli, ang taong pilit na sumisira kay Gabo ang siya ring matatanggal sa serbisyo dahil sa sarili niyang mga kalokohan. Ngayon ang pinakamalaking tanong ay ito. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Sebastian para lamang maalis si Gabo sa kanyang landas? At bago pa man lumabas ang buong katotohanan, ilan pa kaya ang madadamay sa kanyang mga kasinungalingan? Ang mga sagot na iyan ang tiyak na magpapainit sa mga susunod na kabanata ng si Gabo. Kaya naman kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Sebastian na makabilang sa NCIA forces, ay click lamang ang like at subscribe button para updated ka lagi sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento dyan sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suggestion. Maraming salamat sa iyong panonood.